Yo, kamusta? Si Floyd na ng Spec Technology. At yan, magandang umaga sa lahat. At pagpapatuloy natin yung ating if statement part 2. Okay, so previously na pag-aralan natin kung ano yung if statement, branch ng if statement, and order of priority ng ating if statement. Ngayon naman is mag-go through na tayo mismo sa if. Okay? So using this real-time na button na mismo kasi nasa programming stage lang tayo kanina. Ngayon naman is gagamitin natin ito sa real-time na application natin. Nakikita nyo may mga kontakto. Relay ako dito. This one is for the industrial automation. Okay, so gagamitin natin to for industrial automation natin tutorial. So papaganahin natin to using Arduino. So abangan nyo na lang sa mga next tutorial natin. Anyway, so once again, this is your circuit diagram or this is your breadboard hookup. So we have two push button, one LED, and one potentiometer. Pretty much lahat ng kinover natin doon sa basic natin, yung analog and digital, is i-cover up natin ngayon sa ating if statement, since yung ating if statement is yung ating smart thing or decision maker ng ating programming language na ginagamit, which is Arduino. So once again, here is 5B and button. So, lagi natin tandaan is yung ating unang button is connected to pin number 6 and yung ating second button is pin number 7. Ating LED is connected to pin number 9 and yung ating potentiometer is connected to the A0. Kung hindi nyo to alam, please watch my previous video. Pinapaliwanag ko how we use breadboard. Okay? If you want to see circuit diagram, so, ito yun. Ito yung ating circuit diagram. We have a 10K ohms resistor, blah 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 thingy. And this one is 10K resistor. This one is not 250K. This one is 10K lang to. Okay, so yun lang ating potentiometer. We use 10K potentiometer and LED another 10K para sa pull down ng ating two switches and a button and potentiometer, and we have an LED at 220 ohms resistor. Okay, that's our circuit diagram. Okay, etong Tinkercad na to is ipopost ko yung link sa baba or sa comment ng ating YouTube na to. Etong video na to. Yung part 2 ng ating if statement. So, these are yung ating breadboard hookup ng ating component na gagamitin during this course or this class or this lesson. So, now, we move on into the programming. So, here is alam natin na gumamit tayo ng devices, gumamit tayo ng ating LED, button, and potentiometer. Lahat yun dapat ipapakilala natin sa ating Arduino kung saan pin siya connected para mas alam ng ating Arduino kung saan siya magre-read, anong pin siya magre-read, at anong pin yung i-activate yung output. Okay, unahin natin is yung ating BTN1 is connected siya sa ating pin number 6. Let's see sa ating Tinkercad para ulit natin. BTN1, 6, 7, okay. So, yung ating BTN1 is connected to pin number 6 and int. BTN2 is connected sa ating pin number 7. So, kung hindi nyo ito naintindihan kung anong pinagagawa ko, please watch my previous video. Doon ko, inuunti-unti ko yung mga function ng Arduino at doon ko medyo in-explain. So, kaya nasabi ko, hindi isahan yung tutorial ko na sa isang video ando na lahat. So, hinahati-hati ko na lang para mas ma-play yung ating video. So, int poten pin. So, this one is from A0. So, gumamit tayo ng analog 0. So, to indicate na gumamit tayo ng analog input ng ating Arduino, we put suffix na A. Okay? Para malaman ng ating Arduino na okay, hindi to digital pin, gumamit ako ng analog pin. Okay? So, int for ating LED, wait, nagkaroon tayo ng technical difficulty sa ating camera. Okay, then yung ating LED is LED is ating connected siya sa pin number 3 ng ating Arduino. So, everything set. Na-set na natin yung mga pin number. So, na-assign na natin yung pin number with correspond ng kanyang pangalan. So now, we're going to set or isi-set natin yung pin number 6 ba? Ano ba dapat to? Input ba to o output? Potentiometer, ano ba dapat to? Input ba to o output? Dito is isi-set natin yung pin, allocation pin niya, kung input ba siya o output. We're using pin mode to set those pin as an input or output. Kung hindi nyo pa alam, once again, please watch my
previous video. So I'm going to input and just copy this para mas papadali tayo. Gamitin natin yung kapangyarihan ng copy and paste. Yan. And next, paste again for the LED. This one is output. Okay. Output, input, output. And next, lastly, is yung ating potentiometer pin. Okay, copy natin and paste it here at the bottom. So, everything is set. Naset na natin yung pin number. Okay naman lahat. A0, 3, tapos ginawa natin input, yung mga input component natin, like potentiometer, button, and output natin yung ating LED. Okay? So, the next is, burahin na natin to yung sa previous video natin. We don't need this. Okay, so, yan. So, we have this na open yung empty, yung ating void loop. Una natin gagawin is checkin natin yung mga input side natin kung gumagana ba o hindi. So, gagawin din natin also yung ating LED. Checkin natin kung talagang gumagana siya. So, for the LED, so papailawin lang natin yung LED is we use digital right for the outputting. And dito, anong pin ang papailawin mo? LED pin, which is sa loob niyan is meron 3, ibig sabihin pin number 3, and high. Ibig sabihin, bubuhayin mo or magbibigay ka ng 5 volts sa pin number 3. And after that, we have, gagawa tayo ng variables to store yung reading natin sa both in 2 button and 1 potentiometer. Here, gagawa ko dito, variable, so boolean. So, 1 or 0 lang yung kaya yung i-store since yung ating button is bibigyan na naman tayo ng 1 or 0 kaya pick siya dito. So, I call it btn1 value equals to 0 for now kasi i-overwrite naman natin yan sa reading ng ating button later on. And then btn2 value, and yung ating potentiometer we give as analog. So, we give us 0 to 1023. So, hindi siya pwedeng boolean. Kaya integer siya. Which is yung ating integer capable to store na whole number from negative 32,787 up to positive 30,000 up 32,786. Okay? So, we call int and potent value. Okay? And we put 0 for now. Kasi overwrite natin yan. Here, binuha na natin yung ating LED, and then after that, we're going to read yung ating button naman. So, digital read. So, before doing digital read, so kailangan muna natin i-store yung digital read na yun, equals. And this one is digital read naman. Saan ako magbabasa? Anong pin? So, sa BTN1. Dun ka magbabasa. Okay? So, that's for BTN1. And for BTN2 naman, so, itong code na to is magbabasa siya. Ito, yung BTN1. Magbabasa siya sa BTN1 or pin number 6. Yan, value pin number 6. At i-store niya sa ating variables na pangalan niya is BTN value, BTN1 value. Dito naman is, magbabasa naman siya sa BTN2, which is, ano ba to? BTN2, BTN ba yan? So, BTN2, which is pin number 7, magbabasa siya, and then i-store niya sa ating BTN value, BTN2 value. Okay? So, and then after that, and we're going to potent naman tayo for the potentiometer, potent value. Here. So, potent value, and equals to analog. So, kanina is digital. Since it is analog, so analog read tayo. Here, open and close parenthesis. Saan tayo magbabasa? Lagyan natin sa potent. Which is yung potent na to, na variables is mayroon laman sa loob na pin, potent pin. Okay, potent pin pala yan. Yan. So, A0. So, ibig sabihin, magbabasa sa A0, tapos i-store niya sa ating potent value. So, dito na lahat. Try natin na serial.print line .print ln. First muna is babasahin muna natin yung ating BTN1 o push button 1. Upload natin. Let's put, di na mag-delay. So, upload natin.
So, tools pa rin kayo. Since continuation to, kaya na-set up na yung tools ko pati yung board ko. Hindi na kailangan iset yun kasi hindi naman nagalaw yung aking USB cable. Okay, so, everything's good. Hindi umilaw yung aking LED as you can see right now. Bakit? So, hindi pala siya sa pin number 3 nakasaksak. So, pin number 9 pala siya. Sorry for that. Okay, so pin number 9 yung aking LED. If you check dito sa here is, yes, pin number 9, not pin number 3. And 00, and still, yung LED ko hindi pa rin umiilaw. Okay, loose lang yung aking resistor. And yep, okay na yung aking LED UI push button 1. Pag chinek ko, dapat magwa-1 siya, hindi siya nag-1. Ayun, okay. Baliktad na naman. So, baliktaran na natin itong baliktad ako ng lagay. Ayun. So, okay. So, ay, push button 1, if I press ko yung ay push button 1. So, magwa-1 siya, if I release, 0, 1. So, okay yung aking push button 1. The next thing we need to check is yung ating push button 2. So, tulang natin, upload. Okay, wait lang natin. And eto, pag once yung nagde-design kayo ng circuit, dapat before nyo silang paghaluin sa system nyo or yung project nyo, check nyo muna yung mga each component kung okay ba or hindi. Kasi pag pinaghalo nyo na yan, hindi nyo na madidibag. Ang hirap i-debug yan kung alin doon yung nag-fail. Okay, kasi mix na yung mga each code ng each component nun, kaya mahirap i-debug or So okay yung aking push button 2. Now let's see yung ating potentiometer value. Okay, so isa-isahin nyo muna para mas maganda. Much bet, kahit okay lang na magkaroon kayo ng mahabang oras na i-check isa-isa kaysa buo na yung project nyo tsaka magkaroon ng problema para nyo, trust me, mapapag-isip kayo na uulitin nyo yung buong project nyo. Uulitin nyo yung pagkagawa nyo. So, ayan. So, pinipihit ko hanggang 900 lang siya. So, it might be the potentiometer problem. So, pwede akong magpalit ng aking potentiometer right here. Tanggalin ko to. Ipot ako ng bagong potentiometer. Okay. So, try natin. So, hindi siya nagsisiro. Ganun talaga. Okay. So, okay. So, anyway, okay naman yung aking potentiometer. May problema lang yata dito sa power supply ng aking Arduino since sa USB siya connected. Kung naalala nyo yung analog out, hindi siya totoong 5 volts pero may nakaready na tayong back converter dito sa mga project natin soon, okay? But anyway, alam natin na nagbabago-bago yung kanyang reading, okay? So, good for now kasi reference na naman natin to. Okay, we're good and everything's set. Now, we proceed sa ating if statement, okay? So, everything is, tanggalin ko na to and now, nag-acquire na tayo or nakapag-read na tayo both input natin. Ang una natin magiging project for now is start muna tayo. Okay, like for example, if I want, kung i-press ko yung push button 1, dapat umilaw yung aking LED. So, paano ko gagawin yon? So, madali lang. If, open and close parenthesis, and open and close curly bracket. So, pag press ko, iilaw yung aking LED, tapos pag binitawan ko, mamamatay. So, dali lang nun, di ba? So, copy mo lang to, since ito ay 0 or 1, pag pinindot mo, bibigyan tayo ng 1, ibig sabihin, napindot mo siya. Pag 0, hindi mo siya pinipindot. So, copy lang true or false yung 1 natin. So, yan. Copy ko lang to. Yan. And paste it here. And, pwede natin checkin. Double equal 1. Okay? Kung yung button natin is equal to 1, ibig sabihin, i-execute niya yung loob ng ating if statement na to. Okay? Ito. Okay? So, pag pinindot natin, so, this one is dapat magiging high. Okay? So, ngayon, is pag hindi natin siya pinindot, dapat magiging low siya. So, upload natin. Tingnan natin kung working.
Okay, clear. Paano ba clear output pala ito? Auto toggle. So, ayan. So, then uploading, wala siyang lumalabas kasi wala naman tayong serial dito. So, pag pinindot ko to, sa ngayon, yung etong BTN na to, 0 yung binibigay nitong digital read, kaya 0 to. So, 0 is equal to 1 is false. So, kaya hindi niya to ini-execute. Now, if I press the button, then yung ating LED is umilaw. So, if I release, stay na siya. Bakit? Kasi wala sa code dito na pumapatay sa ating LED. But if okay, so pag press mo, iilaw. So, copy ko lang to, sir. And if Floyd, and then ibababa ko dito, sabihin ko na lang low. Okay? So, pag pinindot mo, mabubuhay yung LED. Pero pag di-release mo, mamamatay yung ating LED. Which is wrong. Kasi nga, bubuhayin niya and then papatayin niya. Mabilis lang yan. So, let's see ano yung magiging reaction ng ating LED. Okay? So, alam natin na hindi talaga nag-i-stay on yung ating LED at this moment pag pinindot mo yung button. Okay? So, if I press the button, then uploading, starting na siya. So, nakikita nyo, medyo dim yung aking LED. Kasi nga, nag-on and off siya ng mabilis, kagaya ng PWM na nangyayari. So, alam natin na mali ito. Kasi napag-aralan yung statement. Ngayon, isang paraan, dapat, pag pinindot ko to, is iilaw siya. So, pwede naman, sir. Ang dali naman yan. Copy ko lang to. Here. Paste it at the bottom. Ngayon, kung 0 yung dito, edi, gagawin ko dito is 0 yung checkin ko. Okay? So, pwede yon. This one, like for example, pag pinindot mo to, pag pinindot mo yung same button yung check mo, same button yung check mo dito, pero magkakaibang if statement. Ngayon, pag equal to 1, so pinapindot mo siya. So, ito yung iilaw. Ngayon, pag nirelease mo, ito naman yung magta-true, which is good. Gagana siya. And starting, if I press the button and umilaw siya, if I release, 0. That's good. It's working. Tama. Okay. So, kung ito yung ginawa nyo, hindi nyo napanood yung una kong video. Sa part pa ng ating if statement. So, you put else. Okay. So, ito yung ating else. Upload natin and same. Pero dito is nakasave tayo ng execution. Ito. Okay, kasi dito, once na naging true to, i-skip niya na to. So, nakapag-save tayo ng maliit na execution. Mas pinabilis natin yung scanning time ng ating microcontroller or yung ating Arduino for now. Okay, kasi yun, checkin yung dalawang if statement. So, di ba? So, yun. Press and release. Okay, yun yung ating if statement. After that, is try naman natin na pag pinindot ko to, mabubuhay yung aming LED. Pero pag pinindot ko itong black or second push button natin, mamamatay yung ating LED. You can pause the video and let's see kung magagawa nyo. Okay? So, yung ating problema is pag pinindot ko to, mabubuhay yung aking LED this one. And pag pinindot ko to, is mamamatay siya. So, tanggalin ko to. Check natin. Yan. Starting. And if you can see, pag pinindot ko yung aking push button, mabubuhay yung LED. Mamamatay. Hindi siya namamatay. Pero yun nga ang gusto natin. Pag pinindot natin yung this push button, buhay yung ating LED. Pag pinindot natin itong second push button, mamamatay siya. Now, you get yung clue. Copy ko lang to. And instead of BTN1, auto format ko lang. Instead of BTN1, gagawin kong BTN2. So, ngayon, dito, pag pinindot mo, mabubuhay siya. Ngayon, walang tagapatay sa kanya. Pero sa problema natin, or sa logic natin, ito yung tagapatay ng ating LED. Which is ito yon. Pag equal 1, pag pinindot natin, dapat mamamatay ating LED. Then, we put it low. And that's how we do. Okay? Upload natin, and let's see what will happen. Okay. I press, then okay na siya. Patay. So, stop, start. Okay, press, start, and
Mamamatay siya. So, yan yung ating if statement. So, dapat alam natin kung kailan tayo gagamit ng double if and kung kailan tayo gagamit ng with else. Okay? So, next, sa ating industrial automation na tutorial, instead of LED, gagamit tayo ng contactor and mga relay. Okay? So, dalawang contactor, forward, reverse, Y delta, whatsoever, kung ano man yung gusto nyo. Dalawa lang yung kaya kong bilhin, kaya ito lang yung dalawang contactor natin. So, ilaw lang yung magiging load natin, or wala kasi akong BFD at walang 3-phase motor, mas maganda sana kung may ganon. Mapapakita ko yung buong paano din paganahin yung malalaking motor. But anyway, mga stepper motor naman, servo motor dun sa ating industrial automation na magiging tutorial natin sa project na. Okay? But yan muna for now yung ating if statement, and see you sa part 3 ng ating if statement with an analog. Okay? Magandang umaga pa rin sa atin lahat, and once again, na-employed from the Spec Technology, at magandang umaga po ulit.